auto-generated captions ng ating mga videos dito sa Facebook. So, kapag mga videos, pwedeng mapa-reels, mapa-long form of videos, or yung ating mga live stream. Facebook will automatically generate captions from our video to improve its accessibility and potentially increase watch time and distribution. Auto-generated captions are given an accuracy ratings to indicate how accurate we think our videos. Auto-generated captions are based on things like sound quality, speech clarity, and background noise. So, kapag nag-release po tayo ng ating mga videos, reels, or live stream, subali magkakaroon po siya ng auto-generated captions. And then, yung auto-generated captions na yon, pagbabasihan po yung itong tatlong bagay, like the sound quality, speech clarity, and the background noise. So, yung ating mga salita doon sa ating video, yung mga words na sinasabi natin, and then yung mga ingay na nandoon sa ating mga video. Yung auto-generated captions po sa ating mga videos will receive one of the two potential ratings. So, meron siyang high and low. So, kapag high naman, captions with high accuracy ratings are added to your video upon availability by default. And then, kapag low naman, captions with low accuracy ratings aren't added to your video until after you review them. So, kapag naka-release po tayo ng video and then yung rating niya is high accuracy rating, so it will be automatically added to sa ating mga videos. Kapag low naman, hindi po siya madagdag sa ating mga videos unless after natin siyang ma-review. So, kailangan natin ma-review yung mga low accuracy ratings natin na mga videos. Sa ating mga videos na na-release, bali magkakaroon po siya ng high accuracy ratings or low accuracy ratings. Yun lang po yung pagpipilian. Dalawa lang. And then, bawat video isa lang po. Either high accuracy ratings or low accuracy ratings. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung pagkakaiba ng high accuracy ratings at saka yung low accuracy ratings. So, unahin muna natin yung high accuracy ratings. So, malalaman mo yung high accuracy ratings kapag ganito. Yung CC niya is kulay gray. So, ito yung auto-generated captions ng video na to. And then, ayan. Low accuracy rating is low. So, ito. Anytime, pwede natin siyang i-edit yung captions ng ating video. So, malalaman mo talaga kapag high accuracy ratings po yung video mo. Kasi nga, kapag after mo siyang ma-release, may CC siya na kulay gray. And then, pwede mo naman i-check or i-edit yung captions ng video mo. I-click mo lang itong edit captions. Next, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng low accuracy rating na video. Yung actual na itsura ng low accuracy rating na video. So, hahanap lang ako dito sa aking content. So, nandito pa ako sa Meta Business Suite sa aking mga content. So, ito ay isang halimbawa ng low accuracy rating. So, kapag low accuracy rating po yung video, kapag nakakuha po yung ating video, kapag nakakuha po siya ng low accuracy rating, so yung CC niya is kulay dilaw. So, ganito yung kulay.
And then, i-mouse over nyo lang siya. Tapos, pwede nyo i-click tong review. Para na sa ganun, ma-review nyo yung subtitles ng inyong mga video. And then, after nyo ma-edit yung mga words, i-click nyo lang yung save. So, ngayon, try natin tong i-review. Kasi nga, ito ay isang low accuracy rating na video. So, maybe yung video na to is hindi klaro yung mga salita, medyo maingay, hindi maiintindihan yung mga salita sa video. So, ngayon, i-click lang natin tong review. So, by the way pala, kapag magkaroon po tayo ng low accuracy rating na video, anytime pwede natin siyang ma-review. Kasi nga, once ma-review natin and then ma-edit natin yung mga words doon, yung mga salita, so, either English or Tagalog ba yung captions. So, kapag na-edit na natin, i-click lang natin yung save. So, kapag na-save na natin siya, i-refresh lang natin yung ating page and then, after few minutes, ayan, magkakaroon na po siya ng high accuracy rating. So, ganun lang po siya kasimple. Paano natin i-edit yung low accuracy rating para maging high accuracy rating po yung ating mga video. So, itong reel na to is nakakuha siya ng accuracy rating na low. So, ngayon, i-review natin. Tingnan natin yung kanyang mga words na hindi klaro or unclear, words unclear. Ito, ayan, 1. Ayan, i-click lang natin tong review. So, ayan. So, isa lang talaga yung words dito, isa lang. And then, guys, so itong captions, guys, pwede natin siya i-edit. Kasi nga, isa lang naman, okay lang. And then, ayan, example, kunin, remove ko lang yung period, and then, pwede nyo namang pakinggan yung inyong mga video once gusto nyong i-edit yung captions ng inyong mga video. So, pwede nyo siya pakinggan para nang sa ganun, alam nyo kung anong words yung sinasalita nyo doon sa video, at then, ma-type nyo dito sa baka mali-mali yung mga words or yung gano'n ng mga maling captions kasi nga auto-generated siya. Kapag hindi kasi klaro, maka-generate siya ng maling salita. So, once matapos nyong ma-edit, so ayan, okay na ako dito. Isa lang naman, and then i-click lang natin tong approve. So, tapos ngayon, i-refresh ko lang tong aking page. So, itong reels, ito, 54 seconds po yung ating reel na video. So, ngayon, hanapin ko lang dito yung na-edit kong video na reel na nagkaroon ng low accuracy rating. So, ayan. Scroll down lang tayo. Ito na po yung reel na inedit ko, yung caption, para maging high accuracy rating lang po siya. So, naging kulay green na po yung kanyang CC. Pero, malalaman talaga natin kasi nga yung original niya na rating is low. Ayan, makikita mo siya. Meron talaga siyang label na low. Pero, okay na to kasi naging high accuracy rating na siya dahil dito na-change na yung kulay niya, naging gray na siya. So, i-check lang natin ulit yung video. So, edit captions. So, kanina may period siya kanina, and then ni-remove ko lang yung period, and then I click approve. And then ngayon, ayan, save naman natin. So, ayan na. Same pa rin yung nangyari. So, okay na yung ating video. So, naka high accuracy
rating na po yung ating video kasi nga na nagkulay gray na po yung kanyang CC. Sa aking mga videos, meron din talagang nagkakaroon ng high accuracy rating at saka yung low accuracy rating. So yung low accuracy ratings, yung ginagawa ko is ini-edit ko lang talaga siya kapag may oras ako para maging high accuracy rating na rin. So malalaman naman natin yung original rating niya once ma-edit na natin yung captions, and then yun, magkakaroon na din siya ng high accuracy rating. Yung auto-generated captions ay naka-turn on talaga siya by default. Pero pwede natin siyang i-turn off anytime doon sa ating mga videos sa page settings. Yan lang po today, and thank you for watching.